kapitbahay, may sira ba sa bahay? Huwag mag-alala, ang lubagi ang sagot sa problema mo. May bitak sa dingding, tumutulo ang bubong. Kahit anong aberya, ayos namin, garantisado. Mula kisame hanggang sahig, pinto o bintana, ang luwagi ang bahala. Sigurado, maasahan ka. Ang luwagi kaibigan ng bawat tahanan. Ipinapaganda ang bahay mo, walang kapantay na galing. Mabilis, maaasahan, at may puso sa bawat gawa. Sa bawat sulok ng bahay, kami laging kasama. Pintuan na sumisigaw, tubo na tumutulo, kisame na nagkakabitak, sahig na nanginginig. Kahit electrical o welding, sa amin may solusyon. Ang luwagi expert sa lahat ng serbisyo ng bahay mo. Ito ang inyong ang luwagi, sumasaludo sa inyo. Tandaan natin saan luwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo, lahat ng kailangan, sagot namin ito. Ang luwagi house repair and maintenance. Bahay mo, ayos namin, sa kalidad walang tatalo. Hey! Wiki House Remote! Ayan, good morning mga idol. Ito po muli ang inyong Alwagi. So nandito na po tayo doon sa pangalawang part ng ating ginagawang house painting. Kasama na yung renovation. Ayun, dahil sa nagandahan yung may-ari sa ating ginawa. Ayun, sa halip na 2 buwan yung usapan, umabot na ng 4 na buwan. Dahil may pinadagdag silang yung garden na dating lupa, pinagawa na lang nilang tiles. Tapos yung parte ng swimming pool, meron din silang pinaritoke at baka sa susunod ay pati yung pagta-tiles ay ipasunod na nila. Tapos ngayon yung ginagawa namin doon sa harapan, yung dating garden doon, gagawin natin ngayong garahe. So ayun, salamat ng marami sa ating Panginoon Diyos, patuloy ang trabaho pinagkakalob sa atin. Ayan, at pag maganda talaga ang quality ng ating trabaho, patuloy tayong pagtitiwalaan. So ayun, magandang araw po sa ating lahat at ingat po tayong palagi. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Muli po ay sumasaludo sa inyo. Tandaan natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho. Laging una ay serbisyo. Dito na tayo sa pinakaharapan. Ayan, nagngangalahatian na tayo dito sa bandang harapan. Naputol na namin yung punong kahoy doon, kaya medyo nakita na yung bahay. Medyo mataas yung pesto. Ayan. Grabe, mainit talaga ang araw. Laban lang, Pilipinas. Gandun pa sa kabila. So yan, simula dyan, ito yung pinaka-garahe. Ayan. Tapos ito yung service area. Papunta siya ng swimming pool. Ayan, pasok tayo ha. Malayo-layo, no? Yan, ang haba. Dahil ito na yung swimming pool. Tapos itong dingding na yan, yan ang ginagawa ngayon. Pinapalitadahan natin siya ng skim coat. Dahil yan ay pipinturahan. So yan, yung kabuuan ng likuran.
So ito, tapos na itong lugar na to. Ayan na. Tapos na siya eh. So ayan na yung itsura. Punta na yan doon sa kabila. Ayan. Ito naman yung ginagawa niya, patuloy niyang gina-applyan ng skin coat yung pader. Dahil pipinturahan namin yan eh, para maging maganda. Dati kasi bako-bako yan. Ngayon ay pinalitadahan ng skin coat. Ayan, maliwanag na yung pader natin. Medyo nakikita na ang tunay na ganda. Skim coat nga pala ang ginamit natin dyan. Ito yung Ultra Pino ng Bostik. Yan. Nahalo lang yan, nilalagyan lang ng tubig. Parang semento. Tapos i-apply na. Ito naman yung iba pa na gagamitin natin. Ayan, naka-ready na lahat siya. Medyo mataas kasi, kaya kailangan natin ng scaffolding na medyo matataas. Pangunahin itong tubo dahil ito kahit anong posisyon pwede mong gawin. Hindi kagaya nitong S-frame, isa lang ang posisyon yan, patayo lang yan. So ayan, assemble na namin yung scaffolding para dito sa right side, sa likuran. At yan ay dire-diretso na doon papunta sa harapan. Sa may ginagawa nilang ngayon, garahe na bago. Ayan, break time na pala. Papasyalan ko muna yung mga tao ko dun sa labas. Tingnan natin kung ano ang merienda nila. Ayan mga idol. Ayan yung grupo ni Anluwagi. Mga gwapong pintor yan. Itong isa nagtatago pa yun. Yan. Yan yung naka-blue sa may bandang dulo. Arabo yun. Tinan mo yung tsura. Meron siya nakalagay sa ulo. Ayan, ito yung ayan. Ayan, nagmimerienda muna. Pasensya na, mga patay gutom eh. At yan, pagkatapos ng merienda, akyat uli sa ating pinipintura na medyo may kataasan. Ingat-ingat lang dahil talagang medyo mataas yan at mainit pa ang panahon. Sila sa kabila. Haba talaga itong ginagawa natin. Tapos yung bubong pa oh. So yung isa nandoon sa ibaba oh. So itong dalawa medyo nasa taas kaya ayan, nakita mo. Naka full battle gear sila. Ayan, ingat lang dahil talagang mahirap dito eh, mataas eh. Ayan. Sa kabila kalsada. Ayan, malapit na. Medyo nagkakaroon na ng hitsura. Susunod pati yung itaas na yun na may problema na yun, yun ang aayusin namin susunod. At saka yung papunta na yan, papunta doon. So ayan mga idol, medyo mayroon ng resulta yung ating trabaho. Medyo maganda na. Kunting hagod na lang at matatapos na tayo. So tayo ngayon gumagawa sa may pintuan na yan. Yan. Yan ay gagawin naman natin ngayon, i-rebarnish natin yan. Ayun, tuloy lang kami. Ayan, sinimulan na natin yung pagtatanggal ng lumang barnis na kulay itim na. Ang gusto ng may-ari ay palabasin natin yung dating kahoy. Kaya tinatanggal natin yung luma. Gumamit po tayo ng paint remover. Gaya dito. Paulit-ulit to eh. Mga 3 times bago matanggal yung buong barnis niya. So ngayon, kaya ang ginawa ko dito, inukot-kot ko na lang ng pahit. Ayan o, yan kagaya niyan. Na lang, nilihan na lang namin. Ayan, tinigil ko na lang yung paggamit ng paint remover. Mas madali pa ito. Pag nakaskas mo, labas na agad yung kahoy. Yung nakikita nyo mga idol na design na yan na akala mo hinabi na sa wali. Kahoy yan nara yan o. Ayan, nara yan. Dinisign lang nila na parang sawali ang pagkakagawa. So ang galing pinagtiyagaan talaga nilang gawin. Pero nara yan. Kitang-kita naman nyo. Ayan o. Yan, nililinis lang natin yung ay napakakapal na kinukot-kot natin kasi
pangit na, maitim na. Ay ngayon palalabasin natin yung tunay na kahoy. Kaya padubli-dubli na kasi yan, matagal na kasi paulit-ulit na lang ang varnish, kaya maitim na. So ngayon papalabasin natin yung original kagaya niya. Yan, tiyaga lang, kinukut-kut lang natin ng ito, pahit yung ginagamit natin para lang matanggal. Kasi kung gagamitan natin ng paint remover, ang tagal pa ulit-ulit ang proseso. Hindi naman nadadala ng isang lang apply. So hugas ka ng hugas ng paint thinner, mas magastos, o lacquer thinner pala. Kaya ayan, kinukut-kut na lang natin, tiyaga lang. Minus trabaho pa, at saka nakakatipid na tayo sa lacquer thinner na paulit-ulit natin siyang huhugasan para maging malinis. Ayun, pag kinutkut mo lang ganito, kunting liha, tapos saka hugasan ng lacquer thinner, okay na siya. Yung hindi nadadala ng pait lahat, gagamit na lang natin yan ng papel de liha. 120 muna, tapos isusunod na natin yung medyo pino, yung mga 280, pwede na yan. So ayan, malaki na rin yung nagawa ko. Ayan, medyo malaki na yung natanggal. Malapit na, kunti na lang, kunting tiyaga-tiyaga pa para maging maganda itong main door, itong bahay na ginagawa namin. Ayan, kunti na lang. Yung bandang taas na lang, yung crown, medyo mahirap-hirap pa yan. Kasi may para dyang hinabi din na kawayan sa may bandang taas, kagaya rin yan. So meron pa natitira, ayan, kunti na lang naman. Ayan po, at natapos na nating tanggalin ang lumang varnish. So ayan, lumabas na yung kanyang pagkatotoong kahoy na nara, So ngayon, dahil tapos na nating isanding, maalikabok yan, gagawin natin ay huhugasan natin ng lacquer thinner, yan, kagaya niyan, yung mga ganyan, para mawala yung mga alikabok, saka yung mga ibang natanggal na lumang varnish ay masama na rin sa paglilinis. So ayan, ipatuloy natin tong gagawin at kukulayan na natin. Pagkatapos natin makulayan to ng wood stain, iipitin na natin siya ng sanding sealer. At pagkatapos ng sanding sealer, yun na yung pagkakataon na lalagyan na natin siya ng top coat. Yung pinaka varnish, ang gusto ng may-ari ay flat. So flat varnish ang gagamitin natin dyan. Ayan, pagkatapos po nating ma-applyan ng wood stain at natuyo na, iipitin na po natin yan ng sanding sealer. Pagka ipit na sanding sealer at pagka natuyo na, liliyahin natin ng medyo pino, mga 280, ganyan. Pwede na yun din. Saka natin siya ipapainal ng clear gloss lacquer. Kung gusto nung may-ari ay flat lacquer ang gagamitin natin. So ayan, inihanda na natin yung ating compressor para dyan. At ito naman yung ating ipang-iipit. Ayan, templado na yan, i-spray yan mga idol. Yan mismo lata na yan, original yan. Yung pinakabata nating skydiver. Yan. Nag-uniform na siya, tatanong siya mamaya. Helicopter. Bagsak sa swimming pool. At ang isa pang pinakamahalaga, sasalain nyo yung inyong gagamiting pintura man yan o varnish. Dahil hindi natin alam, may mga kasamang maliliit na bagay yan na pwede makabara doon sa nozzle. So hindi magiging maganda yung performance ng inyong trabaho pag ganun. Pag mag-i-spray po kayo, varnish man o pintura, ang gamitin nyo yung ganitong klase ng spray gun. High pressure yan hindi yan nagtatapo ng hangin maliban na pipindutin mo yung kanyang trigger. Kaya mas magandang gamitin yan kaysa dun sa may tangke na malaki, yung nasa ibaba ang tangke. Ito kaganda dito, adjustable yung kanyang tangke. Pwedeng kung saan direction mo gawin, kaya sa kisame, sa dingding, pwede mo i-adjust yung kanyang tangke. Mas maganda po pag magbabarnish kayo, ang gamitin na nyo ay mataas ang horsepower na compressor gaya nito. Ayan, sanding sealer na po yung inia-apply na dyan. Yan yung pinaka first coating na pang cover do sa ating
kulay, yung ating wood stain. Pagkatapos nyan, yun na yung final ang gagawin natin. Ayan, at ito na po talaga yung final. Yan na yung lid flat, lacquer, varnish. Yan ang gusto ng may-ari, yung hindi makintab. Para daw magandang tingnan na talagang antique. Ayan po, at natapos na natin yung ating rebarnish, no? Ayan, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay sa ginawa namin proseso tungkol sa paggawa nito. Ito po ay rebarnish lang at yan po ay dati ng luma. So, ipinakita namin dyan kung ano yung ginawa namin proseso bago namin nagawa yung ganito. So, salamat po ng marami sa inyo, sa inyong pagsubaybay. At kung gusto pa po ninyo marami kayong malaman tungkol sa aming mga ginagawang pag-repair at renovation ng mga bahay, pwede po kayong mag-subscribe mga idol, wala po namang bayad yan. Para po talaga sa inyo yan. Salamat po muli ng marami. Ito po muli ang inyong Alwagi. Mga saludo sa inyo. Tandaan po natin sa Alwagi, walang maliit na trabaho, laging una po ay servisyo. Ayun, salamat. God bless po. Ingat po kayong palagi. So hanggang dyan lang po muna tayo. At marami pa naman po tayong gagawin. Hanggang sa susunod na video po at para maipakita namin yung iba pa namin gagawin dito. Ayun, salamat po ng marami sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood. At kung nagandahan po kayo sa aming content, pwede po namang pakishare at paki-like, ano po. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe, paki-subscribe na po. Wala po namang bayad dyan para marami pa ko makitang tip sa mga ginagawa naming pagre-renovate. Ayun, ito po muli ang inyong Alwagi. Magandang araw po sa inyong lahat. Minsan pa ay sumasaludo po sa inyo. Tandaan po natin sa Alwagi, wala pong maliit na trabaho. Laging una po ay serbisyo. God bless po. Ingat po tayong palagi.